Hindi po magkakaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas kung hindi po igigiit ng mamamayan ang kanilang mga karapatan. Sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., ang nangyayaring kagipitan at mga kaguluhan at karahasan sa Davao City, sa compound at iba't ibang area ng Kingdom of Jesus Christ, at ang kanyang panggigipit sa mga local officials, panggigipit sa mga malayang pagtitipon ng mamamayan, ay napakaseryoso at napakadelikado mga indication na bumabalik ang lagim at pangil ng diktadura without declaring it. In fact, a lot of people now are saying ay very similarly, ang situation natin ay kulang na lang ang formal na deklarasyon ng martial law. Subalit, nagkukunwari pa rin silang malaya ang bansa, may karapatan at demokrasya, at mabuti na lang, hindi pa dumating ang mga dispersal police, nandito na tayo. So ibig sabihin, hindi na malaya ang mga Pilipino ngayon? Hindi ka na ganun kadali mag-exercise ng kalayaan. Sapagkat kung magkakaroon ng panawagan to criticize the government and for the people to petition for the redress of their grievances and sentiments sa kabuhayan, karapatan, kabutihan, sa kanilang mga hinanakit sa pagpapabaya ng gobyerno sa kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan, lalagyan ng mga traktura at mga bulldozer ang plaza, ang mga Freedom Park. Nakita natin ito sa Dumaguete, sa Bulacan, sa Tacloban. Yun ang dahilan kung bakit ngayong araw na ito, sa araw mismo ng kalayaan, tumitindig po ang Flag Solidarity for Transformation, Unity, Peace and Democracy. At kung mayroong mga grupo na nanawagan ng Marcos alis dyan, nire-respeto namin yan. So prior to this, mga nangyayari, nauna ang SMNI tsaka kayo po, witness din po kayo na talagang wala nang kalayaang magpahayag ng ating mga saloobin patungkol or kaugnay sa gobyerno. Tama po kayo sa SMNI. Ang SMNI ang pinakabuhay na biktima at pinakamalinaw na pagpapakita na nananumbalik na ang kamay na bakal. Mantakin mo may franchise, may batas, subalit ang opisina under the government, sa opisina ng Presidente, ang National Tyrannical Commission, hindi niya pinapayagang mag-broadcast ang isang malayang pahayagan at istasyon kagaya ng SMNI at DZAR, sinusupin ito. Pangalawa, ang mga broadcasters, ang mga reporters, at pati na ang mga bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, yung connected kay Pastor Kibuloy at connected sa mga political opposition, kagaya ng grupo ni Pangulong Duterte, ay iniipit, kinakasuhan, hinaharas, tinatakot, at kung ano-anong mga panggigipit na makikita mo na nararanasan lamang sa panahon ng diktadura sa martial law, nung panahon ng tatay niya. Yes, that is an indication, I think, na ang kalagayang pangbansa at politikal ngayon ay daos-dos, kasabay ng pagsadsad ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Sa mga nangyayari ngayon, personal opinion, nararamdaman, kasi kayo dati po kayong nasa kaliwa. Pero ngayon parang sa nangyayari ngayon, sumasagi ba sa isipan mo na parang babalik na lang sa ganung... Hindi malayo maramdaman namin yon. Kasi kami mga dating rebelde at mga kadre na nanggaling sa CPP, NPA, NDF, ang aming ipinaglaban ay karapatan at kabutihan at kagalingan ng mga ordinaryong mamamayan, ng mga magsasaka, manggagawa, at mga maralitang lungsod, mga nanggaling sa uring sinasamantalahan at inaalipin ng mga makapangyarihang politiko at mga malalakas at malalaking negosyante. So, doon kami nagsimula na mamulat pang politika at doon din kami sumama sa pagre-revolusyon. Nagbalik loob kami sa gobyerno kasi naniniwala kami na ang gobyerno ay may pag-asa pang magbago. At yun ang nakita namin sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subalit ngayon, ang nakikita namin panunumbalik ng mapait na karanasan at mga kalagayan na very similar sa madilim na panahon ng martial law at diktadura ng tatay niya. Kung kaya, bumabalik sa aming mga damdamin bilang mga dating rebelde at mga kadre, ang aming sama ng loob na nararamdaman sa isang gobyerno na dapat tumakalinga at rumirespeto sa karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Nakikita namin kung paano sakta ng kabataan, mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ compound, isang religious community, isang religious organization, walang karespeto pinadalhan ng mga combat troops. Dapat managot dito si Mr. Marcos. Dapat managot dito ang Chief of the Philippine National Police, si General Marbil, and even ang DILG Secretary na si Abalos na kumonsinti nito. Even ang lumalabas na pangalan na Special Assistant to the President, lalo nang galing sa Mindanao, na ang pangalan niya ay Anton Nagdaneo. All of these people in the government right now, yun ang mga nakikita naming dahilan kung bakit nagagalit ang mamamayan at nagre-rebelde. Dahil abusado sa poder, inaapakan ng karapatan ng mamamayan at kasabwat para alipinin at samantalahan
ang mga mamamayan at ang buong bayan, lalo na po sa usapin ng kabuhayan at karapatan, hindi po sila mararamdaman na ito ay kanilang nirerespeto at pinapangalagaan. Message mo kay Bongbong Marcos. Kung hindi niya kayang pamunuan ng tama ang gobyerno, the only way for him that is honorable and more beneficial to the country is to step down peacefully. Resign from power, resign from the office of the presidency voluntarily, and let the constitutional succession of power and the legal procedure take over upang ang Panguluhan at pamunuan ng opisina ng Pangulo ng Bansa ay magiging matino, matuwid at nararapat. Hindi yung pinapatakbo ng asawa niya, hindi pinapatakbo ng kanyang pinsan. The accountability and competence and integrity of the office of the President must be restored so that the country and our people must be redeemed from the collapse of the politics and economy, lalo na sa isang bulok at walang integridad na uri ng pamunuan ni Mr. Marcos. Resign and call on the people, resign and call on the people na dapat sila ay manatili sa panawagan na ang karapatan at tungkulin ng mamamayan ay pangalagaan ang isang mabuting pamamahala. At kung hindi mabuti ang pamamahala, may tungkulin at karapatan ng mamamayan ay panawagan ng pagbabago para. Sir, other issue, ano muna? Sa pulis. Oh, Ikaw.